Ang aura na nagmumula sa figure ay nakababagabag, na nag-akay sa kanila na maghinala na baka isa na namang nobody ito. Ibinaling ng lalaki ang kanyang tingin sa kanila at mahinahong bumaba sa kanilang antas, na nagpapakilala sa sarili bilang grimoire, ang libro ng paglipol. Sinabi niya na pinagsisisihan niya ang pag-abala sa kanilang pagdiriwang, ngunit kailangan na niyang hilingin sa kanila na tahimik na mamatay. Mula sa hitsura ng kanilang mga mukha, gayunpaman, alam na niyang hindi sila susunod. Kinilala ni Leon na ang pagpapakilala sa sarili ay isang magalang na kilos, ngunit ang lahat ng iba pang sinabi ni Grimoire ay walang katuturan. Direkta niyang tinanong kung isa pang nobody si Grimoire. Kinilala ni Grimoire ang nobody bilang label na ibinigay sa kanila ng mga tao at sumang-ayon na tumpak ito sa mas malawak na konteksto. Nang hilingin ni Leon na malaman ang kanilang layunin, ibinunyag ni Grimoire ang kanilang mithiin, ang muling pagkabuhay ni Lord Abyss. Bagaman hindi pa naririnig ni Leon ang pangalang iyon noon, sinabi ni Grimoire na malapit nang malaman at sambahin ng buong mundo si Lord Abyss. Tahimik na nagmamasid si Jean Friday kay Grimoire, na naghihinuha na si Lord Abyss ang pinuno ng mga nobodies, at kung ganoon nga ang kaso, dapat nilang pigilan ang kanyang muling pagkabuhay sa anumang paraan. Inihanda niya ang kanyang centipede, ngunit hinimok siya ni Grimoire na huwag magmadali. Sa mas malapit na pagtingin kay Jean Friday, kinilala ni Grimoire ang halo ni Lucifer, kwintas ng memorial, at ang centipede. Inamin niya na alam niyang muling lumitaw ang Divine Gear, ngunit nagulat siya na ang isang tulad ni Jean Friday ay kayang gumamit ng lahat ng iyon ng sabay-sabay. Hindi pa naririnig ni Jean Friday ang terminong Divine Gear at inisip kung ang kanyang mga kagamitan ba ang tinutukoy ni Grimoire. Samantala, si Leon, tapat sa kanyang kalikasan, ay sumugod kay Grimoire ng may buong puwersa, ngunit ang kanyang strike ay hindi inaasahang tumama kay Orochi sa halip, na ikinagulat nina Leon at Jean Friday. Lumapag si Leon sa lupa, natigilan nang makitang buhay pa si Orochi, at agad na nag-alala kung ano ang kahulugan nito para sa kanilang kompetisyon. Sinabi sa kanya ni Jean Friday na walang saysay ang paligsahan sa puntong ito, at nakatayo si Orochi dahil sa pakikialam ni Grimoire. Kinilala ni Grimoire na nabigo ang mga salita at ito na ang pagtatapos ng kanilang dialogo. Nag-usal siya ng isang spell, nagbubukas ng isang portal sa likuran niya kung saan nagsimulang lumabas ang lahat ng uri ng mga halimaw. Habang bumubuhos ang kawan, inisip ni Leon kung anong uri ng skill ito. Ngunit nilinaw ni Grimoire na ang kapangyarihang ito ay ganap na hindi katulad ng anumang skill. Ito ay isang marangal na puwersa na exclusive sa mga sandata ni Lord Abyss. Nagbabala siya sa kanila na huwag itong itulad sa mga bastos na teknik ng mga nilalang na nagnanakaw at nanggagaya lamang ng mga kakayahan ng tao. Habang nagpapatuloy ang kanyang incantation, nagsimulang lumapit ang mga halimaw kay Jean Friday. Inactivate ni Jean Friday ang Super Repulsion para itulak sila pabalik, ngunit napakarami nila at limitado ang epekto nito. Dahil walang daan para makatakas, kahit sa ere, wala siyang mapagpipilian kundi labanan silang lahat ng sabay-sabay. Sumigaw si Leon ng pangalan ni Jean Friday at humarap kay Grimoire ng may galit, na minumura ito sa biglaang paglitaw at pagbulos sa lahat. Ang kanyang mga salita ay tila may nataman. Biglang nangisay ang anino ni Grimoire, at ilang mga itim na spike ang bumulwak mula rito. Ang mga spike na ito ay gumapang patungo kay Leon at marahas na tumusok sa kanya. Lumingon si Jean Friday at nakitang bumagsak si Leon sa lupa. Ipinaalala sa kanya ni Grimoire na binalaan na niya silang huwag siyang itulad sa mga bastos na nilalang. Ngunit sa kanilang gulat, sumagot si Leon, pinupuri ang atake ni Grimoire, at pagkatapos ay nagbabala na ngayon naman ay oras na niya. Habang inilulunsad ni Leon ang kanyang sarili kay Grimoire sa isang mabagsik na pagsalakay, casual na umatras si Grimoire, madaling iniiwasan ang bawat strike at pinipintasan ang paggamit ng sibat ni Leon bilang palpak. Gayunpaman, sumagot si Leon ng isang matapang na pahayag, na nagsasabing ang kanyang sibat ay nagtataglay ng tapang, patunay na ang kanyang teknik ay hindi maitatangi. Kahit si Jean Friday, na nanunood mula sa malayo, ay nahanap na nakakalito at hindi makatwiran ang loika ni Leon. Hindi natinag, hinimok ni Leon si Grimoire na sabayan ang kanyang bilis habang ipinapatuloy ang kanyang walang humpay na opens iba. Kinilala ni Grimoire na ang bilis at lakas ni Leon ay tumaas nga, ngunit iginiit na wala itong magiging pagkakaiba.
Bigla, isinagawa ni Leon ang Bomberlane Madman's Thrust, na naging dahilan para mawala sa balanse si Grimoire. Ang epekto nito ay nagpadala ng isang shockwave na nakakuha ng atensyon ni Jean Friday, ngunit ang makapal na usok ay nagpigil sa kanya na makita ng malinaw ang anumang bagay. Dahil nakatali sa kanyang posisyon, hindi siya makalapit para malaman ang nangyayari. Sa labanan, iniwas ni Grimoire ang thrust gamit ang mga shadow construct at kinutya si Leon, na nagsasabing ang sibat ay walang tapang para maabot siya. Sumang-ayon si Leon, ngunit iginiit na hindi pa tapos ang atake. Sa pagkamangha ni Grimoire, nagsimulang itulak ni Leon ang sibat pasulong gamit ang purong lakas lamang. Ang sandata ay tumagos sa mga anino, na nagresulta sa isang umiikot na spear thrust na dumaplilas sa pisngi ni Grimoire. Sa inis dahil sa hindi inaasahang sugat, pinakawalan ni Grimoire ang shadow step, nagpapatawag ng isang dambuhalang paa na gawa sa kadiliman na bumagsak kay Leon. Sinubukan ni Leon na labanan ang mapanirang puwersa, ngunit sa huli ay nadaig din siya. Naipit sa ilalim ng dambuhalang anino. Si Jean Friday, na nanunood pa rin mula sa malayo, ay walang magawa kundi ang tumingin ng walang kalaban-laban. Pagkatapos ay inactivate ni Grimoire ang Shadow Domination, gamit ang sariling anino ni Leon para igapos siya. Habang nagpupumiglas si Leon, mayabang na ipinaliwanag ni Grimoire na tapos na ang laban. Kontrolado na niya ngayon ang bawat galaw ni Leon. Ngunit sa hindi paniniwala ni Grimoire, binigyang kahulugan ni Leon ang sitwasyon bilang pakikipaglaban sa sarili. Nagsimulang maglabas ng banal na liwanag ang kanyang katawan at sa pamamagitan ng purong kalooban ay winasak niya ang mga gapos ng anino. Lumabas mula sa kadiliman na may nagliliwanag na aura na parang bituin. Idineklara ni Leon na hindi epektibo ang teknik. Natigilan si Grimoire sa lakas ng tao at pinanood ang pagbangon ni Leon. Tinawag ang nasirang teknik na Shattered Shadow Domination. Dahil nakitang hindi na makontrol ang anino ni Leon, itinuring na rin sa wakas ni Grimoire ang mandirigma na karapat-dapat sa kanyang hidden move. Nagsimula siya ng isang mas mahaba at mas matinding Orasion kaysa noon. Hindi naiintindihan ni Leon ang kalikasan ng incantation, ngunit bawat instinct niya ay nagsasabing mapanganib ito. Determinado na tapusin ang laban bago pa makumplito ang teknik, sumugod siya pasulong gamit ang paulit-ulit na mga spear thrust. Gayunpaman, walang hirap na iniwasan ni Grimoire ang bawat strike habang ipinagpapatuloy ang Orasion, na may mayabang na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang nakatatakot na kapaligiran at ang tuloy-tuloy na Orasion ay nagpatindi sa pakiramdam ng pagmamadali ni Leon, na kumukumbinsi sa kanya na ang oras ay nauubos na sa wakas. Nagtapos ang spell na Judgment of the Shadow Realm. Agad na naramdaman ni Leon ang mahika na nakakaapekto muli sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Grimoire na ang teknik ay may kapalit. Walang sinuman sa kanila ang makakagalaw habang aktibo ito, ngunit bilang kapalit, ang atake ay hindi matatakasan at nakamamatay. Habang ang mga Shadow Spike ay pumutok at tumusok kay Leon, bumulwak ang dugo mula sa kanyang mga sugat, at umubo siya ng marahas. Si Grimoire, sa kanyang tagumpay, ay tumawa at tumalikod, naghahandang koksain ang natitira pa niyang mga kalaban. Ngunit bago pa siya makakilos, muli siyang ginulat ni Leon sa pamamagitan ng paggamit ng sibat ni Roy, na hindi inaasahang hamaba para tumagos kay Grimoire. Nagulat at sugatan, napaatras si Grimoire mula sa tama. Sa kabila ng sakit, dumaing si Leon at ibinunyag na ang teknik ni Grimoire ay hindi gumagana sa anino ng mismong sibat. Binabalaan niya itong huwag magpakampante dahil hindi pa siya tapos. Sinabi ni Leon na hindi pa siya patay habang tumatagos ang sibat kay Grimoire. Nangisay ang anino pabalik at nagawang igalaw ni Leon ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga sugat ay mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Pinanood siyang mabuti ni Grimoire, tinatawanan ang tanawin, na nagsasabing nagkukunwari lang si Leon na matigas kahit na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Habang kumikilos si Grimoire para umatake, hamarang si Jean Friday ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman at iniligtas si Leon mula sa paparating na tira. Muling nagulat si Grimoire nang mapagtanto na tapos na ni Jean Friday ang lahat ng mga halimaw. Marahang inilapag ni Jean Friday si Leon sa lupa, ngunit si Leon, nagising pa, ay nag-aalala sa kalagayan ni Jean Friday dahil mukhang wasak na ito.
Pinagalitan ni Jean Friday si Leon na sinasabi sa kanya na wala siyang kondisyon para mag-alala sa iba at hinimok siyang magpakatatag. Nangako siyang tatapusin si Grimoire sa lalong madaling panahon. Si Grimoire, sa pag-aakalang puro kalokohan lang ang sinasabi ni Jean Friday, ay nagpas siyang tapusin silang dalawa ng sabay. Gayunpaman, biglang lumitaw si Jean Friday sa tapat niya at nagpakawala ng isang malakas na suntok gamit ang kanyang Fire Fist. Pinatatag ni Grimoire ang sarili matapos ang epekto, ngunit ang mga bunga ng suntok ay malinaw na makikita sa kanyang mukha. Sa kabila nito, halatang pagod na si Jean Friday, at kinutya siya ni Grimoire, na itinuturo na ubos na siya matapos ang mahabang pakikipaglaban at hindi naman lang magamit ng maayos ang kanyang mga skills. Inamin ni Jean Friday na kailangan niyang ubusin ang lahat ng kanyang skills para lang makarating sa puntong ito, ngunit nagbigay din ito sa kanya ng pagkakataon na pagalingin ang sarili. Isinuot ni Jean Friday ang Athena at agad na nagsimulang gumaling ang lahat ng kanyang mga sugat, na nag-iwan sa kanya na ganap na nanembalik ang sigla. Pinag-isipan niya ang sandaling iyon at naisip na dapat pa nga siyang magpasalamat kay Grimoire dahil ang naunang pagtulak na iyon ang tumulong sa kanya na ma-unlock ang kapangyarihang ito. Ang kondisyon para ma-unlock ang ikalawang skill ng Athena na Blessing of the Goddess ay ang paggamit ng 10 magkakaibang skill sa loob ng 1 minuto. Ang skill na Blessing of the Goddess ay ganap na nagbabalik ng HP at random na ni-reset ang cooldown at daily usage ng 5 skills. Sa pagkakataong ito, na-reset nito ang cooldown ng Meltdown at Dragon God's Wind habang ibinabalik ang paggamit ng Stealth, Super Gravity, at Gale Shift. Hindi nakapagsalita si Grimoire nang masaksihan ang activation ng Divine Gear. Nang hindi nagsasayang ng segundo dahil nasa panganib pa rin ang buhay ni Leon, isinuot ni Jean Friday ang centipede. Tumalon siya sa likuran ni Grimoire at hiniwa ang likod nito gamit ito, na naging sanhi ng marahas na pagtilamsik ng dugo mula sa kanyang katawan. Naniniwala si Jean Friday na dapat ay madali na ang tagumpay na ito ngayon dahil naipit na ni Leon si Grimoire sa isang sulok. Nagpasya siyang tapusin ito nang mapagpasyahan gamit ang meltdown ng centipede. Gayunpaman, sa kanyang gulat, biglang binalot ni Grimoire ang kanyang sarili sa mga anino. Galit na itinulak siya ng isang hamak na tao hanggang dito. Marahas siyang umungol habang ang mga anino ay tuluyang lumalamon sa kanya. At nang muling lumitaw, nagmukha siyang perpektong doppelganger ni Jean Friday. Inamin ni Grimoire na kinamumuhian niya ang teknik na ito kaya hindi niya kailanman ninais na gamitin ito, lalo na laban sa isang taong tulad ni Jean Friday. Natigilan si Jean Friday, nang makita ang sarili niyang hitsura na nakasalamin sa harap niya. Habang ipinapaliwanag ni Grimoire na perpekto niya itong nagaya, napagtanto ni Jean Friday na hindi lang hitsura niya ang kinopya ni Grimoire, kundi ginaya rin ito ang centipede. Malinaw na nakikita ni Grimoire na naguguluhan si Jean Friday habang sa loob-loob nito ay nagpapanik na si Jean Friday, iniisip na kung magagawa rin ni Grimoire na gamitin ang kanyang hidden equipment, ay nasa panganib na talaga siya. Binanggit ni Grimoire na ang mawasak ng sariling-sarili ay baka hindi naman ang pinakamasamang paraan para mamatay. Nag-ingat si Jean Friday sa harap ng kanyang mimic. Naiintindihan niya na wala ng oras para mag-atubili, kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kalikasan ng kapangyarihan ng nobody na ito. Anuman ang mangyari, alam niyang kailangan lang niya itong pabagsakin. Sinimulan niya ang super repulsion, ngunit sinalag ito ni Grimoire ng parehong galaw, naganap na nagpawalang saysay sa epekto nito. Sinubukan ni Jean Friday ang meltdown ng centipede at ang toxic heaven gate, ngunit ang parehong skills ay nagaya at nagbanggaan sa gitna na may magkapantay na lakas. Sa inis, tumalon pa atras si Jean Friday, nadidismaya na kinokopya ang lahat. Gayunpaman, sa sandaling iyon ng pag-atras, may napansin siya. Ang tunay na lakas ng meltdown ay nakasalalay sa malayang pagbabago ng anyo nito. Gayunpaman, sadyang pinanatili ito ni Grimoire sa eksaktong parehong hugis at nagpakahirap na kanselahin ito. Ipinaliwanag ni Grimoire na walang saysay ang lumaban dahil ang anino at ang orihinal ay isang magkapares na set. Ang bawat atake mula kay Jean Friday ay nagiging atake rin mula sa anino. Nahinuha ni Jean Friday na hindi magagamit ni Grimoire ang kanyang mga skills ng malaya. Kinumpirma ito ni Grimoire. Ipinapaliwanag na ang anino ay nanggagaya lamang sa target nito at wala ng iba pa. Maliban kung gumamit muna si Jean Friday ng skill, hindi ito maa-activate ng anino.
Inisip ni Jean Friday kung bakit kusang ibibigay ni Grimoire ang gayong kritikal na kahinaan at nagsimulang maghinala na may iba pang itinatago. Inamin ni Grimoire na habang hindi niya magagamit ang mga skills ni Jean Friday ng kusa, kaya niyang ipatawag ang lahat ng mga halimaw na hinuli ni Jean Friday hanggang ngayon. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na bilang kanyang anino, kaya niyang i-neutralize ang lahat ng atake ni Jean Friday ng may katumpakan. Nagsimulang maunawaan ni Jean Friday ang buong plano ni Grimoire, ngunit dinala pa ito ni Grimoire sa isang mas mataas na antas, ibinubunyag na kung kakanselahin ng kanilang mga kapangyarihan ang isa't isa, kung gayon ang tanging mga atake na may kakayahang magdulot ng tunay na pinsala ay hindi dapat magmula kay Jean Friday mismo. Ang tunay na patibong ay nasa mga ipinatawag na halimaw, at may tiwalang naniniwala si Grimoire na ang kinalabasan ng laban ay selyado na. Napamura si Jean Friday habang nagiging malubha ang mga bagay. Nauubusan na siya ng magagamit na skills at hindi na rin niya kayang pagalingin ang sarili. Pumasok ang desperasyon habang nag-iisip siya ng mabuti kung ano ang gagawin. Sa ganitong bilis, hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataon na mabago ang takbo ng laban. Samantala, nagsimulang ipagdiwang ni Grimoire ang kanyang hindi maiiwasang tagumpay at iniutos sa mga halimaw na durugan si Jean Friday. Habang lumalapit ang mga halimaw sa kanya, biglang nakarinig si Jean Friday ng isang boses sa kanyang ulo na humihimok sa kanya na gamitin ang Divine Might na ibinigay sa kanya sa mismong sandaling ito. Lumingon siya at nakitang ang Divine Might ay ibinabahagi sa kanya ni Leon, na nakahiga na nakapikit ang mga mata at bahagyang nakangiti. Kinutya ito ni Grimoire, na nagsasabing wala na silang magagawa ngayon. Huli na, ang lahat, muling ginamit ni Jean Friday ang Super Repulsion, at gaya ng inaasahan, kinopya ito ni Grimoire, ngunit sa pagkakataong ito, ang bersyon ni Jean Friday ay tumagos, na nanggahasak sa kinopyang skill. Naguluhan si Grimoire, hindi maunawaan kung paano nabigo ang kanyang perpektong imitasyon. Ang totoo, habang maaaring gayahin ni Grimoire ang mismong skill, wala siyang pagsasanay, instinct, at karanasan na kinakailangan para magamit ng maayos ang Divine Might. Kung wala ang lalim na iyon, ang teknik ay nananatiling hangkag. Nilipol ni Jean Friday ang mga papalapit na halimaw sa isang iglap, na lalong nagpalito kay Grimoire. Idineklara ni Jean Friday na hindi kayang ilagay ni Grimoire ang sarili niyang lakas ng loob at determinasyon sa likod ng isang skill. Kung walang guts, ang skill ay isang walang lamang shell lamang. Sumugod si Jean Friday pasulong at sinimulang atakihin si Grimoire gamit ang Centipede, madaling binabasag ang kinopyang bersyon ng sandata. Sinundan niya ito ng isang hiwa na napakalakas kaya tumagos ito sa anyong anino, na naglalantad sa tunay na sarili ni Grimoire sa ilalim, na umubo ng dugo mula sa epekto. Sa sandaling iyon, muling narinig ni Jean Friday ang boses ni Leon sa kanyang ulo, na humihimok sa kanya na pabagsakin ito. Ipinadaloy ang Divine Might ng Gods, pinakawalan ni Jean Friday ang Wind of Dragon God. Ang pinagsamang kapangyarihan ng mga skills na ito ay lumikha ng isang nagngangalit na ipu-ipu na ganap na lumipol kay Grimoire. Sa paglapag ni Jean Friday pabalik sa lupa, tahimik siyang pinanood ni Leon, na nag-aalay ng papuri sa kanyang puso. Nagsimulang maging maaliwalas ang langit sa itaas at tumagos ang sikat ng araw sa kadiliman. Sa ilalim ng nagpapainit na liwanag na iyon, huminto sa paggalaw si Leon. Sa labas ng eksklusibong medical center ng Adventurers Guild, nakatayo si Mira habang naghihintay habang sina Jean Friday at Maria ay dumarating na tila lumilipad. Nang hindi nagsasayang ng sandali, pareho silang tumakbo patungo sa kwartong medikal ni Leon, hindi pinapansin ang tawag ni Mira na maghintay. 3 araw na ang nakalipas mula nang talunin nila si Grimoire. Dinala ni Jean Friday si Leon sa pasilidad na medikal ng guild agad-agad pagkatapos niyon, ngunit ang kalagayan ni Leon ay higit pa sa kayang asikasuhin ng sinumang ordinaryong manggagamot. Bilang tugon, ipinatawag ng Guildmaster si Maria mula sa kanyang ekspedisyon, at ginamit ni Jean Friday ang Gale Teleportation para sunduin siya. Ngayon, tanging pag-asa na lang ang kinakapitan ni Jean Friday na buhay pa si Leon. Habang pumapasok ang dalawa sa kwarto ni Leon, natigilan silang makitang walang laman ito. Ang kama ay nilinis na at walang senyales niya. Isang daluyong ng takot ang dumaan sa kanila habang iniisip kung nahuli na naman ba sila.
Nagsimulang dumaan sa kanilang isipan ang mga alaala ni Leon hanggang sa biglang lumitaw ang lalaki mismo sa likuran nila, casual na kumakain ng isang bag ng chips. Pareho silang dahan-daang lumingon para makitang aktibo at masigla si Leon, nagtatanong kung kamusta na sila. Si Maria, nagulat pa rin, ay pinagalitan si Jean Friday, ipinapaalala sa kanya na sinabi nitong nasa bingit ng kamatayan si Leon. Si Jean Friday, na parehong natulala, ay walang naisagot. Sa wakas, pumasok si Mira sa kwarto at nilinaw ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na nagising si Leon kanina lang at ganito na kung kumilos. Lumabas na ito ang pinakamabilis na paggaling na naitala sa kasaysayan ng medical section. Gayunpaman, binaliwala ni Leon ang gulo, na nagsasabing sa sapat na determinasyon at mahimbing na tulog, kahit ang mga sugat na tulad ng sa kanya ay kayang gumaling agad. Napagtanto ni Jean Friday na pansamantala niyang nalimutan kung gaano talaga ka-wild si Leon. Sinabi ni Jean Friday kay Leon na masaya. Siyang ayos lang ito at kinilala na kung hindi dahil sa mabilis na pag-iisip ni Leon, hindi nila kailanman matatalo si Grimoire. Ngumiti si Leon at sumagot na siya dapat ang magpasalamat kay Jean Friday, idinagdag na dapat silang magkaroon ng isa pang kompetisyon sa ibang pagkakataon. Ngumiti pabalik si Jean Friday at sumang-ayon. Habang lumalabas si Jean Friday sa gusaling medikal, pinag-isipan niya ang sitwasyon. Ang chairman at ang 8 guardians ay nasa high alert na mula pa noong insidente kay Grimoire. Wala nang duda sa kanyang isipan na may mas malakas pa kay Grimoire ang nasa labas pa. Pinakamabuting makuha na niya ang huling hidden equipment sa lalong madaling panahon. Sa shrine ng lawa ng Nanja sa ikapitong kontinente, isang masiglang pista ang nagaganap. Naglalakad si Jean Friday ng dahan-dahan sa lugar, pinagmamasdan ang dambuhalang dami ng tao na nagtipon muli ngayong taon para sa kaganapan. Ang pangunahing atraksyon ng pista, ang Demon Knight Parade Race, ay nananatiling isang napakasikat na kaganapan. Hindi nagtagal, ginawa na ang anunsyo para sa karera, bukas para sa pangkalahatang publiko at mga adventurer. Ang Demon Knight Parade Race, gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan nito, ay isang hamon na kinasasangkutan ng mga demonyo na sinasabing nanirahan sa kontinenteng ito mula pa noong sinaunang panahon. O iyon man lang ang tema sa likod ng quest. Ang premyo para sa mananalo ay ang maalamat na scroll ng Demon Knight Parade. Nagdulot ito ng malawak na kasabikan sa mga tao, napansin ni Jean Friday na kahit magulo ang mga bagay-bagay kamakailan, oras na para mag-focus. Determinado siyang manalo sa scroll na iyon dahil iyon ang susi sa pag-unlock ng susunod na hidden equipment, at walang makapipigil sa kanya. Ang lahat ng mga kalahok ay tinawag na magtipon sa starting line. Ang mga patakaran para sa karera ay diretso. Kailangan nilang makuha ang unang pwesto sa isang 500-meter foot race laban sa isang NPC demon. Ang reward ay napakabihira at mahalaga na ito ay nagkakahalaga ng malaki, na umaakit sa mga adventurer at mga regular na tao para makipagkompetensya. Sa kabila ng pagiging simple nito, mayroong isang malaking paghihigpit. Ang mga kalahok ay mahigpit na pinagbabawalang gumamit ng anumang kagamitan o gamit. Ang susyusing salita rito ay, kalahok. Habang nakapila ang lahat, ipinatawag ang mga demonyo para makipagkarera kasabay ng mga tao. Nagsimula ang karera at ang lahat ay mabilis na tumakbo pasulong maliban kay Jean Friday. Huminto siya, nakakarinig ng mahinang iyak sa likuran niya. Lumingon siya at nakakita ng isang maliit na batang demonyo na lumuluha. Malungkot dahil nasira ang kanyang pamaypay. Lumuhad si Gentry at malumanay na nagtanong kung kailangan ba ng tulong ng bata. Ipinaliwanag ng batang demonyo na binalak niyang gamitin ang hangin mula sa kanyang pamaypay para lumipad diretso sa harap ng karera. Napansin ni Jean Friday na habang ang mga kalahok ay may limitasyon, ang mga demonyo ay pinapayagang gumamit ng kanilang mga skills at kasalukuyan silang nasa labas ng racetrack. Nakakita ng pagkakataong makatulong, nag-alok si Jean Friday na gawa ng bata ng mas magandang pamaypay. Ginamit niya ang 2 sangkap mula sa kanyang inventory para gumawa ng isang mahusay na tango fan at ibinigay ito sa demonyo. Ang batang demonyo, na lubos na natuwa, ay nangakong babayaran ang kabaitan at tutulungan si Jean Friday na manalo. Gamit ang kapangyarihan ng pamaypay, lumikha siya ng bug zone ng hangin na nagpalipad kay Jean Friday patawid sa finish line.
Nanalo si Jean Friday sa karera nang hindi gumagamit ng kahit isang skill. Matapos makuha ang reward, ang kailangan na lang gawin ay gamitin ang scroll ng Demon Night Parade para wasakin ang selyo sa hidden equipment. Natanggap ni Jean Friday ang kanyang reward, ang scroll ng Demon Night Parade, at nagpas siyang sulitin ang kanyang oras bago maghiwa-hiwalay ang mga demonyo. Gustong gunitain ang kanilang magkasamang karanasan, hiningi niya ang mga autograph ng mga demonyo. Sa kanyang katuwaan, ang bawat demonyo ay masayang pumayag at pumirma sa scroll. Ito ang marka ng unang hakbang sa pagkuha ng susunod na piraso ng hidden equipment. Ang pagkolekta ng mga lagda mula sa mga demonyo sa scroll ng Night Parade. Gayunpaman, isang partikular na demonyo ang nagpatigil kay Jean Friday, na nagsasabing ang isang lagda ay nangangailangan ng kapalit. Inasahan na ni Jean Friday ang engkwentrong ito at walang inasahan kundi ang pinakamataas na pinuno ng mga demonyo, si Nur Ayon. Bilang paghahanda, nag-alok siya ng malaking halaga ng ginto kapalit ng lagda. Natuwa ang pinuno ng demonyo sa alok at pumayag na magbigay ng lagda. Gayunpaman, ginulat siya ni Jean Friday sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas malaking halaga kaysa sa unang napagkasunduan. Ang kilos na ito ay nag-akay sa pinuno ng demonyo na maniwala na si Jean Friday ay mas mayaman kaysa sa kanyang itsura at marahil mas mahalaga, isang taong karapat-dapat na pakitunguhan ng maayos. Bilang tugon, higit pang humakbang si Nur Arihayan. Ibinigay niya kay Jean Friday ang Demon Bell. Sa pamamagitan nito, tapos na ang ikalawang hakbang. Para sa ikatlo at huling hakbang, nilapitan ni Jean Friday ang isang kapa na kumakain ng mga pipino. Napansin niya na ang plato ng kapa ay tila tuyot na mula sa pagsali sa karera. Bilang tanda ng pasasalamat sa autograph, nag-alok si Jean Friday ng sagradong hiyas ng dakilang karagatan, na ipinapaliwanag na ito ay isang mahiwagang hiyas na may kakayahang magpatawag ng ulan. Hinimok niya ang kapa na gamitin ito para makainom. Ang kapa, na naantig sa maalalahanin na regalo at humanga sa kapangyarihan ng hiyas, ay sumigla at masayang nag-abot ng isang pipino kay Jean Friday bilang pasasalamat. Taglay na ang lahat ng tatlong mahahalagang bahagi, iniwan ni Jean Friday ang mga kasayahan at humiwalay para pagsamasamahin ang mga ito. Sa pagsasama ng scroll ng Night Parade, ng Demon Bell, at ng sagradong hiyas ng dakilang karagatan, matagumpay siyang nakalikha ng isang cursed talisman. Inihagis niya ang talisman ng mataas sa ere at inactivate ang Fire Fist para sunugin ito. Nilamon ng apoy ang talisman, at sa wakas, ang huling piraso ng hidden equipment ay nagpakita na, ang Cursed Guardian Hand. Ang matinding item na ito ay nagtataglay ng Cursed Reckoning bilang unang skill nito, na nagpapababa sa mga stats ng kalaban. Tuwang-tuwa si Jean Friday na nakuha ang huling hidden equipment. Gayunpaman, pinagnilayan niya ang isang nananatiling pagkadismaya. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya kailanman nagawang ma-unlock ang ikalawa at ikatlong skills nito. Sinubukan na niya ang lahat ng may isip niya, ngunit nanatiling mailap ang paraan. Bilang isang hardcore player, determinado siyang magtagumpay sa pagkakataong ito, subalit wala pa siyang pahiwatig kung saan magsisimula. Habang pinag-iisipan ng misteryo, lumitaw muli ang Grim Reaper, hindi imbatado gaya ng dati, at nagkomento na may ginawang nakamamanghang bagay na naman si Jean Friday. Ibinulong ni Jean Friday na ang tunay na nakamamangha ay ang kakaibang ugali ng Grim Reaper na sumulpot ng mag-isa sa bawat pagkakataon. Pero sa pagkakataong ito, tila tunay na nagulat ang Grim Reaper. Pagkatapos ng lahat, sinasabi nito na ang sarili nitong kamay ay kakapikito lang. Samantala, sa ikawalong kontinente, tatlong makapangyarihang nobodies ang nagtipon para sa isang madilim na layunin. Si Archie, na kilala bilang Magic Bow ng Paglipol, ay nagrereklamo na si Grimoire ay lumikha ng mas maraming trabaho para sa kanila. Si Hexen, ang magic staff ng kapahamakan, ay nagpahayag ng kanyang pagkamuhi sa pagsunod sa mga utos mula kay Nightmare at nag-isip ng malakas kung dapat ba niyang tapusin muna ito. Si Nightmare, na taglay ang titulong Warblade ng Paglipol, ay hindi pinansin ang insulto at nag-focus sa misyon. Idineklara niya na kailangan na lang nila ng kaunti pang mga kaluluwa ng mga patay para makamit ang ganap na muling pagkabuhay ni Lord Abyss. Para pabilisin ang kanilang layunin, nagpasya si Nightmare na siya at si Archie ay mangangaso ng isang malaking grupo ng mga tao para kolektahin ang mga kinakailangang kaluluwa.
Si Hexen naman ay naatasan sa pagpuksa sa taong nagtataglay ng divine equipment. Hanggat mawasak siya, naniniwala si Nightmare na ang mundong ito ay ganap na mahuhulog sa mga kamay ni Lord Abyss. Sa C-rank dungeon ng ikapitong kontinente, hinihiwa ni Jean Friday ang mga halimaw gamit ang Grim Reaper habang ang sandata ay ginaganyak siya ng hindi kinakailangan gamit ang karaniwang daldal nito. Kapag tamba na ang lahat ng kaaway, pinuri nito si Jean Friday muli para sa kanyang napakalakas na lakas at may tiwalang sinabi na sa ganitong bilis, ang pag-unlock sa Cursed Guardian Hand skill ay magiging napakadali lang. Inamin ni Jean Friday na nagulat siya na alam pala ng Grim Reaper ang unlock condition, ngunit nagbigay lang iyon ng pagkakataon sa kagamitan na magyabang na ito ang pinakamahusay na piraso ng kagamitan na umiiral. Habang kinikilala ni Jean Friday ang tulong na natanggap niya mula sa Grim Reaper, itinuro rin niya ang isang malaking downside. Sobrang ingay nito. Ang bungo ay tumawa, na nagsasabing magbabago na ang lahat pagkatapos nito. Habang may isang huling halimaw na lumalapit sa kanila, hinimok ng Grim Reaper si Jean Friday na gawing bongga ang huling tira. Nagtiwala sa mga salita nito, sumunod si Jean Friday, iniisip na ang huling atakeng ito ay baka sa wakas ay ma-unlock na ang ikalawang skill ng Cursed Guardian Hand. Maya-maya, naupong mag-isa si Jean Friday sa isang bench sa gitna ng lungsod, na nagmumap-map. Tinawanan ng bungo ang kanyang pagkamalungkot at sinabihan siyang huwag masyadong mag-alala, ngunit hindi bumuti ang mood ni Jean Friday. Sinabi sa kanya ng bungo na para ma-unlock ang ikalawang skill, kailangan niyang talunin ang 100 halimaw sa pagkakasunod-sunod na A, B, at C rank. Ginawa ni Jean Friday ang eksaktong iyon, naniniwala sa kumpiyansa ng bungo. Pero hindi pa rin na-unlock ang skill. Nahihiyang umami ng bungo na mali pala ang impormasyong nakuha nito. Pagkatapos ay naglaho sa inventory, na nag-iwan kay Jean Friday na drained at dismayado. Balik siya sa simula, walang pahiwatig tungkol sa tunay na unlock condition at pagod na ang isip sa pag-asa sa wala. Habang iniisip niyang bumalik sa bayan, dalawang babae ang biglang tumakbo patungo sa kanya at huminto sa tapat mismo niya. Nagtanong sila kung siya ba ay isang malakas na adventurer at nakiusap para sa kanyang tulong. Habang suot pa rin ang kanyang halo, nagulat si Jean Friday, ngunit kinumpirma niya na siya nga ay isang adventurer. Ipinaliwanag ng mga batang babae na bigla na lang nawala ang kanilang ina at ama. Noong una ay inakala ni Jean Friday na naligaw lang ang mga ito, ngunit iginiit ng mga bata na ang kanilang mga magulang ay kinuha ng isang itim na halimaw na may pulang mga mata na lumitaw sa kanilang bahay. Ang pagbanggit sa pulang mga mata ay nagpaalala kay Jean Friday sa mga nobody, mga nilalang na may kakayahang baliwalain ang defensive wall ng bayan. Habang nagsisimulang umiyak ang mga bata at nagmamakaawa para sa tulong, sumang-ayon si Jean Friday na sumunod sa kanila at nangakong hahanapin ang kanilang mga magulang. Nagliwanag ang kanilang mga mata sa pag-asa habang itinuturo nila ang daan. Ginabayan nila siya sa isang luma at liblib na bahay na nakatago sa kakahuyan, na sinasabing ang itim na halimaw ay nasa silid sa likuran. Bago pumasok, inutusan ni Jean Friday ang mga bata na maghintay sa labas habang tinitingnan niya ito. Paghakbang niya sa loob, mabilis niyang napansin na ang bahay ay inabandona na, puno ng mga sapot at alikabok na walang senyales na may nakatira. Isinantabi muna niya ang iniisip tungkol sa magkapatid at nag-focus sa pulang mga mata at sa posibilidad ng isang bitag. Nagpasya siyang harapin ito ng direkta, ngunit nagtataka kung paano gagana ang bitag. Nang buksan niya ang pinto sa silid sa likuran, natuklasan niya na doon na nagtatapos ang gusali. Ang nakita niya sa sahig ay isang dambuhalang magic circle na sumasakop sa buong istruktura. Napagtanto niyang huli na ito ay isang summoning spell, sinubukan ni Jean Friday na gamitin ang Gale Teleportation para tumakas, ngunit naglaho ang bahay. Na-teleport siya sa ibang lugar bago pa siya makagawa ng paraan. Ngayon, nakatayo si Hexen sa harap ng isang katulad na summoning circle habang lumilitaw ang bahay sa harap niya. Nang may kasiyahan, napansin niya na ang maliit na daga ay diretsyo nang naglakad sa kanyang bitag. Lumabas si Jean Friday, hilo at sinusubukang alamin kung nasaan siya. Bigla niyang narinig ang pangungutya ni Hexen na kahit ilang beses pa siyang makakita nito, ang Divine Gear ay laging napaka hindi kanais-nais. Idinagdag niya na nakakaawa para sa isang gumagamit ng gayong sagradong kagamitan na maloko ng napakadali. Ang pagbanggit sa Divine Gear ay nagpaalala kay Jean Friday kay Grimoire,
at nagsimula siyang mag-isip kung kakampi ba ito ni Hexen. Sa likuran niya, muling lumitaw ang dalawang maliliit na batang babae, sa pagkakataong ito ay para kutsain siya sa pagiging pabaya. Ngunit binaliwala ni Jean Friday ang kanilang pag-arte, na idinedeklarang tapos na ang palabas. Ibinunyag niya na alam na niya sa simula pa lang na hindi sila tao, at inakusahan silang mapanlin lang dahil sa paggamit ng gayong masamang paraan para manipulahin siya. Nagulat si Hexen na nalaman niya ito at isinisi sa Divine Gear ang pagkasira ng kanyang plano. Idineklara niya na ibigay ni Jean Friday ang Divine Gear at mamatay para sa sarili nitong ikabubuti. Gayunpaman, sinabi ni Jean Friday na hindi niya maintindihan ang kalokohan tungkol sa Divine Gear, ngunit si Hexen ang nagkakamali dahil ang mamatay ay ang mangkukulam. Si Hexen, na hindi natinag, ay nagbabala sa kanya na huwag magmadali. Sinabi niya na wala siyang intensyon na labanan ito ng direkta matapos ang matinding pagod sa paggamit ng reverse summon para dalhin siya sa ikawalong lupain. Sa halip, sinabihan niya siyang i-enjoy ang oras sa pakikipaglaro sa mga bata. Ngunit nakapako pa rin si Jean Friday sa isang detalye, ang ikawalong lupain. Hiniling niyang malaman kung saan papunta si Hexen. Sa malamig na determinasyon, sumagot siya na pupuntahan niya ang pagpatay sa bawat huling taong buhay, dahil ang muling pagkabuhay ni Lord Abyss ay papalapit na. Ang oras, aniya, ay dumating na para ang mundo ay mabaliktad. Sinabihan ni Jean Friday si Hexen na maghintay, na nagsasabing marami siyang itatanong dito, ngunit mabilis siyang pinigilan ng dalawang batang babae. Sinabihan nila siyang manahimik at huwag makialam, na ipinapaliwanag na abala si Hexen. Sa likuran nila, naglaho si Hexen nang hindi binibigyan si Jean Friday ng pagkakataon na magtanong ng anuman, na iniiwan ang lahat sa kamay ng kanyang mga alaga. Isang atake ang lumipad patungo sa kanya, at tumalon si Jean Friday pabalik, na lumapag ng malayo. Ipinalam ng mga bata sa kanya na mayroon silang utos mula kay Hexen na lipulin siya doon mismo. Mayabang nilang binanggit na naging mayabang si Jean Friday matapos talunin sina at Quattro, na tinawag silang mga hamak na nilalang lamang. Sinabihan nila siyang huwag masyadong magmalaki. Binaliwala ni Jean Friday ang kanilang pangungutya at sa halip ay nagtanong kung ano ang kanilang binabalak. Nagalit ang mga bata sa kanya, tinatanong kung bingi ba siya, ngunit sa huli ay sinabing ang kanilang layunin ay patayin ang mga mahahalagang tao upang mabaliktad ang mundo. Kinutya sila ni Jean Friday, na tinatanong kung bobo ba sila dahil binibigyan niya sila ng pagkakataon na ipaliwanag kung ano talaga ang ibig sabihin yon. Ngunit sa halip na sumagot, isa pang atake ang dumating sa kanya, na nagtulak kay Jean Friday na gumamit ng super speed para umiwas. Sa susunod na sandali, ang batang babae na may hawak na latigo ay lumitaw sa likuran niya, na pumuwersa sa kanya na umiwas muli. Ang dalawang bata ay kumilos na parang kidlat. Ginagamit ang lupa upang patalsikan ang kanilang mga sarili patungo sa kanya na may lantad na masamang hangarin. Iniwasan ni Jean Friday ang mga atake mula sa parehong mga bata at lumutang sa ere. Sinuri niya ang sitwasyon, napansin na iba ang hitsura nila sa lahat ng mga nobody na nakasalamuhan niya hanggang ngayon. Ang kanilang reflexes ay higit pa sa normal, at hindi katulad ng iba, gumagamit sila ng mga sandata. Lalong nagalit ang mga bata, na inakusahan siyang isang takot na duwag dahil puro pag-iwas lang ang ginagawa. Sa susunod na sandali, tinig pa ni Jean Friday silang dalawa sa isang mapagpasyang galaw. Sinabi niya sa kanila na pagdating sa tapang, paulit-ulit na itong ipinako sa kanya. Habang ang mga bata ay pasuray-suray na tumayo, hawak ang kanilang mga sugat. Sinabi ni Jean Friday na ang mga taong tulad lang nila na umaasa lamang sa mga sandata at lakas ang mga ngahas na maliitin sina Quattro at ang iba pa. Idinagdag niya na tuwing lilito ang mga nobody, lagi silang madaldal, at napagod na siya rito. Nagsimulang maging maingat ang mga bata sa kanya habang tumatagal ang labanan, na pagtatanto na ang taong ito ay nagtataglay ng antas ng kasanayan na maging si Hexen ay sineseryoso. Pinagnilayan ni Gentry kung paano ang kanyang buhay, na dati ay puno ng hindi matatawarang lakas, ay nagsimulang maging matamlay. Kamakailan, at sa hindi pangkaraniwang paraan, isinasangkot na niya ang kanyang sarili sa iba. Hindi naintindihan ng mga bata ang ibig niyang sabihin, na iginigiit na ang mga tao ay walang kapangyarihan ng walang kasamang kawan. Ngunit sinabi sa kanila ni Jean Friday na bagaman ang pagsasama-sama ay hindi masamang bagay,
hindi lang ito para sa kanya. Ang kanyang tunay na kapangyarihan ay lumalabas kapag lumalaban siyang mag-isa. Ang mga batang ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga hindi kilalang bagay na nakatali sa hindi pa natutuklasang ikawalong kontinente at ang mahiwagang kalikasan ng mga nobodies. Habang dumarami ang mga misteryo, lalo siyang nasasabik bilang isang hardcore player. Naniniwala siya na ang pagpunta ng mag-isa at paggawa ng anumang gusto niya ay ang pinakadakilang lakas na maaaring magkaroon ang isang hardcore player. Sa sandaling iyon, na-unlock ni Jean Friday ang isang bagong skill, Hardcore Player's Return. Sa isang biglaang bug zone ng bilis, sumugod siya pasulong at tinig pa ang dalawang bata ng sabay gamit ang kanyang sandata, ang centipede. Wala silang ideya kung ano ang sinasabi niya, ngunit parehong nararamdaman ang matinding lakas na pinipigilan niya. Sa pagkadismaya at pagkasugat, minura siya ng mga bata at nagpas siyang gumamit ng isang huling alas bilang huling paraan. Ngunit para doon, kailangan nilang mapalapit siya. Talagang mausisa si Jean Friday tungkol sa ikawalong kontinente, ngunit sa ngayon ang kanyang pangunahing prioridad ay pigilan si Hexen. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong pinaplano nito, ngunit mayroon siyang masamang pakiramdam tungkol dito. Inisip niya kung makakatulong ba ang skill ng Grim Reaper para makabalik siya sa tamang oras. Habang naghahanda siyang sumugod para sa isa pang atake, biglang lumabas ang Grim Reaper mula sa inventory ng mag-isa, na sinasabing naalala na nito ang unlock condition para sa ikalawang skill ng Cursed Guardian Hand. Gayunpaman, puwersahang tinanggal ang centipede dahil ang bawat tao ay limitado lamang sa isang weapon slot. Natigilan ang mga bata habang sinisigawan ni Jean Friday ang kanyang sandata, naiinis na lumilitaw ito kung kailan ito gusto. Sumabat ang Grim Reaper, na lalong nagpagalit sa kanya, at sinabing ang kondisyon para ma-unlock ang skill 2 ay pataasin ang kanyang level ng 100. Habang nasa ikawalong kontinente, galit pa rin si Jean Friday at humingi ng ebidensya. Hindi siya nagtitiwala sa bungo matapos ang lahat ng maling impormasyong ibinigay nito noon. Gayunpaman, iginiit ng Grim Reaper na ang pag-alala lang ay dapat sapat na. Nanatiling nag-aalinlangan si Jean Friday, ngunit tumingin sa paligid ang bungo at sinabing perpekto ang timing dahil nandoon na sila sa ikawalong kontinente. Sa gulat, tinanong ni Jean Friday kung paano nito nalaman na ito ang ikawalong kontinente. Sumagot ang Grim Reaper na nakapunta na ito rito noon, ngunit hindi na maalala ang dahilan ng pagpunta. Tinamaan si Jean Friday ng isang realisasyon. Ang Grim Reaper ay may mga alaala, at kung matutulungan niya itong makaalala pa, baka sa wakas ay matuklasan na niya kung ano talaga ang hinahabol ng mga nobodies.